Ay, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ako po si ka-coffee at medyo magulo-gulo po itong araw na ito. Actually, kagabi. Biyernes ng gabi, madaling araw, ka-coffee. Actually, gusto natin mag-live kaso inaantok na tayo. O ngayong umaga tayo, si Inday Sara Duterte, Gina G. Galit na galit ito, ka-coffee, sa House of Representatives. Dahil, kasi, kasalanan niya. Wala nang iba. Alam mo ba kung anong request niya sa House of Representatives? Una, sumulat si Pulong na pinapayagan niya si Inday Sara Duterte dyan mag-opisina. Kasi gusto niya malapit siya dun sa Chief of Staff niya. Ayaw niyang malayo eh. Baka kasi kumanta yung Chief of Staff eh. Paano niya mapipigilan? Pangalawa, sumulat siya. Gusto niya raw mag-jogging within the vicinity. Kundi ka ba naman talaga tinamaan ng tokwang pagong? Oo. Nakikiopisina ka na, gagamitin mo pa yung oval. Yung vicinity ha, nag-request siya, sumulat siya, gusto niya mag-jogging. Madam, sana sa sports complex ka mag-jogging, di ba? Bakit siyang ka pa mag-jogging? Vice Presidente ka eh. Idinadisrupt mo yung security protocol dyan. Anong gugulo talaga ng iinis si Inday. O, ebidensya, pakinggan natin yung sinasabi ng chairperson ng komite na nag-iimbestiga sa kanya. Sa kanyang opisina. At yung pangalawang sulat naman po, ay nakatanggap po kami ng sulat galing po sa ating Vice President na payagan siya na mag-jogging sa vicinity ng House of Representatives. Saan ka nagkakita ng Vice Presidente na yan? Nakigamit ka na ng opisina. Alam mong may issue. Alam mong may problema. Diyan ka magka-camping, diyan ka matutulog, mag-overnight stay ka diyan at gusto mo pa mag-jogging. Nang iinis kasi talaga itong si Inday Sara Duterte. Gumagawa siya ng away. Tapos yung mga, kung TNGA ba o mga bulag na mga DDS, kakampihan nyo pa yung ganyang pag-uugali, ganyang mindset. Anong intensyon niya? Bakit magja-jogging siya? Diyan pa siya magja-jogging sa House of Representatives. Halatang lang iinis lang siya. O, anong naging desisyon ng HOR dyan? O, ilipat natin yan. Total, nandiyadyaan naman siya. Ayaw niyang umalis dyan, ilipat natin yung binabantayan niya dyan kasi baka kumanta yung kanyang Chief of Staff, nilipat na. Naglabas po ng order. Di ba? Naglabas po ng kautusan, yung komite na yan, ay itatransfer na siya sa Women Correctional. At syempre, hindi pa rin ka-coffee, hindi pa rin tanggap yan. Syempre, mabibigla din naman si Atty. Sulyeca. Kasalanan kasi ni Inday, bakit siya nabigla? Kasi bakit at 3 hours daw, ganung oras, isi-serve yung order na yan. O ito yung nangyari. I really want my lawyer to be there. And then ma'am, Ito yung pagsiserve. ibabasahin na po namin ma'am yung order na naka-address naman po. Ma'am, okay ma'am. Ito ma'am, isa po ulit tayo. Yes ma'am. Do I need my lawyers to be present? Hindi naman po ma'am. Hindi naman I po. really This like time. my lawyers to be present. Opo. Ma'am, hindi po muna ngayon. Kasi ma'am. Are you transferring me now? Yes po. No, I really want my lawyers Okay. to be present. Ayaw pumayag ni attorney, ni Chief of Staff, kasi kailangan daw present yung lawyer niya. Alam mo kung sino yung abogado niya? Si Sara Duterte. Si Sara Duterte yung naging legal counsel nito ni Leica. Siya ba talaga yung abogado? Hindi siya yung abogado. Pwede ba mag-abogado si Inday Sara Duterte? Hindi pwede. Vice Presidente siya eh. Conflict of interest. Alam ba ng mga DDS yan? Hindi niya trabaho ang mag-abogado dahil Vice Presidente siya. Pinapasahod siya ng gobyerno ng Pilipinas bilang isang Vice Presidente. Hindi bilang isang abogado ng isang detained dahil cited in contempt ng isang kongreso o ng House of Representatives. O para makalusot, para makapasok talaga si Inday Sara Duterte dyan sa piitan ni Sulyeca, di siya yung nagpanggap na abogado. Anong nangyayari sa mga tao ito? Yung diskarte, ipapahamak sila sa sarili nilang diskarte. Yung unang diskarte na pagkakamping ni Inday dyan sa House of Representatives, pinahamak niya itong abogado na ito, itong si Sulyeca. O tuloy, ililipat sa correctional, sa women correctional. Hindi maganda dun. Na-offense sa women correctional, di hamak na mas mainam dito sa House of Representatives. Pero mas capable magbantay ang women correctional. Dito, nako, baka ibuli na naman yan ka-coffee. Ni Inday.
Nagmatigas. Hindi naging madali ang pag-transfer. At bigla nagkasakit. Nagpanik ka, Coffee. Hindi ko alam kung totoo ito, gawa-gawa lang. Sabi kasi ng doktor ng Philippine National Police, in good condition naman si Madam, si attorney. Pero hindi. Dinala sa sa Memorial, sa Veterans ata ito, tama ba? O tama, sa Veterans Memorial Medical Center, dinala siya. Alas 3 ng madaling araw, Coffee. Ayaw nila dyan. Pero by policy, by protocol, dalhin siya sa government hospital. Yan, sa Veterans Memorial Medical Center. Ayaw nila. Gusto nila sa St. Luke's. Sobrang entitled naman talaga, oo. Ayaw namin dyan. Sabi pa nga ng HOR. Kanina, bago tayo sumalang ngayon, nag-live ang House of Representatives, pero silang press con. Baka daw magsi-second opinion, kaya nagpunta ng St. Luke's. Gusto nila sa St. Luke's. O ngayon, magulo ngayon sa St. Luke's. O nakita nyo yung mga nangyayari dyan sa St. Luke's, ang daming tao dyan. O, kasi nandiyan si Inday, nandiyan si VP Sara Duterte. Andiyan din po ito na hindi ko alam kung tinitingnan o kung ano ang ginagawa, Coffee. Mga tao nakatambay ngayon dyan sa St. Luke's. No, naabala tuloy yung St. Luke's. Ito nakikita ko sa feed ng saan ba ito? SMNI ba ito? O yan puno Mamaya may medical emergencies pala dyan, mga nagmamadali, hindi makapasok yung ambulance. Sa dami ng tao, yung mga supporter ni Sara, andiyan nagka-camping. Nandamay pa kayo. Ba't dyan pa kayo? Labas na kayo dyan. Punta kayo sa Liwasang Bonifacio. Dyan kayo mag-rally. Nanggulo pa kayo dyan. Mamaya may nag-50-50 na yan. Kailangan mabigyan ng medical attention agad Hindi mapasok dahil punong-puno. Parami ng parami ang puwersa. Dyan sa harap ng House of Representatives ng St. Luke's. Lumayas na kayo dyan. Nanggugulo lang kayo dyan. Dinamay nyo pa yung ospital. Anong nangyayari sa mga taong ito? Si Harry Roque nanawagan din, Coffee. Sabi niya, punta tayo ng EDSA. EDSA daw. Punta ng EDSA. Ilan ang pumunta? 10? 5? Wala nakinig. Punta daw sa Batasan kagabi. Pero nag-press con sila kagabi. Sila lang. Hindi ko maintindihan itong mga tao na to. Tingnan ninyo Gising kayo, gising. Analyze niyo yung sitwasyon. Kung nasa tamang pag-iisip pa ba. Normal pa ba yung ginagawa ninyo? Headline ng Philstar. Ngayon lang din ito, Coffee. 9:01. 30 minutes ago. Basahin natin. Sara Duterte aide hospitalized amid transfer order to women's prison. Magtataka ka talaga tuwing mabibilanggo ka, madidetain ka, bigla ka nagkakasakit. Pangkaraniwan na yan, Coffee. Kasalanan to ni Inday. Vice President Sara Duterte, Chief of Staff Undersecretary Zulieka Lopez was rushed to the hospital early Saturday after falling ill as the House of Representatives ordered her transfer to the Women's Correctional Facility. Biglang nagkasakit Lopez was initially taken to the Veterans Memorial Medical Center in Quezon City but was later transferred to St. Luke's Medical Center. Duterte, who accompanied Lopez, confirmed this in News 5 report. Nakita ko rin si EVP Nasa loob siya ng ambulance. Hindi ko alam kung paano siya makakatulong dun Siguro, sabi nga nila, pinipigilan talaga si Zulieka kahit na anong mangyari. Hinawakan daw yung kamay. Sabi nila, pinipigilan si Zulieka kahit anong mangyari, huwag kang magsasalita. Huwag kang magsasalita. Huling alas niya si Zulieka Kasi siya nakakaalam sa lahat ng transaksyon. Itong Chief of Staff. Kung kumanta yan, kung umamin yan, wala, bagsak si Inday dyan. Laglag siya dyan. The Vice President said Lopez vomited repeatedly and collapsed during being brought to the hospital. Totoo kaya to? Gawa-gawa lang. Sabi naman ng PNP, ng mga doktor, normal naman daw, maayos naman daw yung kondisyon. The House of Representatives on Friday, November 22nd, ordered the transfer of the office of the Vice President's official to the women's prison dyan po sa Mandaluyong City. Kasi naman si Inday, kung di siya nag-camping dyan, hindi magkakaroon ng biglaang meeting itong komite na to at mapagdidesisyonan nila. Pinagbotohan nila yan Nailipat sa Women's Correctional itong mga detained Lopez was cited in contempt by the House Committee on Good Government and Public Accountability due to her evasive answers during the investigation into the alleged misuse of funds of the OBP and the Department of Education when Duterte served as DepEd Chief. She has been detained at the House facility since Wednesday night, November 20, long weekend pa.
Isa pang request ni Sara, sana daw isinama siya. Pasok siya dyan sa detention facility ni Sulyeca. Pwede ba yun? Kung mag-request kayo na kung anong gusto ninyo, siya nasusunod. Actually, yung HOR medyo na-stress na Sergeant at Arms Kasi napakaraming request ni Inday Sara Duterte. Hindi mo naman basta-basta pwedeng baliwalain yung mga sinasabi niya kasi magkakan-skandal magpapapress ko na agad. Di ba? Itong mga tao na ito, ano ba talaga gusto nyo? Matitigas kasi ang ulo nyo Gusto nyo, kayo nasusunod Wala na kayo sinusunod na batas, wala na kayong sinusunod na polisiya. Hindi naman pwedeng ganun yun. Independent ang legislative body, ang House of Representatives, they have their own policies and you have to comply, you have to follow. Bisita ka lang dyan ng isang detained at gusto mo yung masusunod yung gusto mo. Aba, hindi naman posible yan. Unreasonable. Bakit nagkakaganyan si Inday? Napariwara na siya dyan. Unbecoming of a vice president. Nag-abogado ka. Hindi mo function yan. Hindi mo mandato yan. Conflict of interest yan. Tatayo kang abogado ni Sulyeca. In the first place, capable ba? Lawyering for a detained personnel. Kahit cited in contempt pa lang yan, hindi pwede. Vice Presidente ka, may legal complications yan. Sila nang humarap dyan. Tinan mo, kakagawa nyo ng aksyon, uncoordinated actions, napapahamak kayo mismo, mga DDS. Kayo mismo, pinapahamak nyo yung sarili nyo. Come up with a better plan. Sino ngayon ang weak? Sino ngayon ang nanggagalait Di ba? Kayo na-stress ngayon sa press con ninyo nag-iiyakan na kayo ngayon. Ngaw-ngaw kayo dyan ng ngaw-ngaw. Ano nangyari sa inyo? Weak ha? Sabi niyo, weak ang presidente ha? Hindi si PBBM may kagagawan yan, mga kakampi ni PBBM. Na sinasabi niyong weak. Ngaw-ngaw pa. Sige, ngaw-ngaw pa kayo dyan. Nasaan kayo ngayon? Siya, sige. Sana magising kayo sa katotohanan. Anong masasabi ninyo sa nangyayari ngayon? Sige, honest opinion. Positive, negative, lagay nyo dyan sa comment section. Hindi ako nagdi-delete ng comment ha. Mga DDS, hindi ako nagdi-delete ng comment. One time kasi may nag-comment Sabi niya, dinelete ko raw yung comment niya. Only to find out, nagko-comment siya sa live chat. After ng premiere, yung live chat, hindi na mag-a-appear yan doon sa comment section. Kasi nakaibang platform. Nagdi-delete daw ako ng comment. Di ako nagdi-delete ng comment kahit masasama na sinasabi nyo. Kahit below the belt time, di ko yung dinay-delete. Lagay nyo dyan sa comment section yung mga gusto ninyong sabihin. Kahit pinagbintangan nyo na kami na binabayaran ng kung sino-sino, hindi ko naman dinelete yan. Bayarang vloggers daw, sip-sip daw kay Romualdez. Ba't ko gagawin yun? Babayaran ba ako ni Romualdez? Sige, comment yung opinion nyo ka-coffee dyan sa ating comment section para mabasa ng ating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyan na lang din po. Like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, click lang po yung subscribe. At hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po updated sa recent kaganapan dyan sa House of Representatives sa panggugulo po ng kampon ni Sara sa HOR. Siya, sige, bantay tayo ka-coffee. Maya-maya, tingnan natin kung anong development. Bandang tanghali ka-coffee. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig at paalam po. Bye-bye.